Hello. Mabuti naman. Kumusta? Ayos lang. Hello, Papa. Hello, Lucy. Ay, matagal pa bang matatapos to? Matatapos ko ngayong araw. Ay, buti naman, Lucy. Kasi inimbitahan na naman ako sa bahay ni na Fernando Jose. Dadaling ka niya ulit sa bahay nila? Birthday ng mama niya bukas. At may party? Oo, meron nga. At isasama niya raw ako. Oo nga pala. Nasaan si Tita Marta? Nandito siya kanina tapos nakita niya lang si Beto umalis na. Kakaiba talaga ang kinikilos niya. Bakit mo nasabi yan, Lucy? Parang may kakaiba sa kanya, Papa. Pag kinakausap siya, para siyang natatakot. Ibibigay ko na lang itong mga bulaklak na dinala ko. Pwede pong pumasok? Oo naman, Rosalinda. Ito po. Nagdala ko ng bulaklak. Para sa akin? Opo. Bukas na ang birthday ko, Alfredo. At meron akong maliit na salo-salo. Sinasabi ko sa'yo para siguruhin mo na nandun ka bukas. Huwag kang mag-alala, Valeria. Wala akong ibang lugar na pupuntahan. Alfredo, ano yung sinasabi sa akin ni Fernando Jose na may minahal ka noon? At sobrang nasaktan ka? Totoo ba yon? Ito po yung bulaklak galing sa trabaho ko. Mga lili po yan. Hindi ko lang alam kung magugustuhan nyo. Ang ganda nitong bulaklak. Maraming salamat, Rosalinda. Teka, nagkamali po ako. Ngayon ko lang po naisip. Bakit? Sabi sa akin ni Lolo Florentino may mga kahulugan ng bawat kulay ng bulaklak sa mga nararamdaman ng mga tao. Yan kasing puting lili, pang malungkot daw po yung bulaklak. Marunong ka talagang pumili, Rosalinda. Dapat pala nagdala ako ng mga pulang rosas o kaya naman ng carnation. Sigurado akong mas magugustuhan niyo po yun. Baka balang araw magustuhan ko, Rosalinda. Sa ngayon, hindi pa. Si Mama, binigay niya po ito sa akin bago po siya mamatay. Sabihin mo, sino ba siya? Matagal na yon, Valeria. Hindi ko alam ang tungkol dyan noon. Hindi naman kasi kami nagkatuluyan eh. Mabuti naman na tinapos ninyo. Ganyan ka ba mag-isip? Hindi mo man lang ba naisip na mas masaya ako noon kaysa ngayon? Malaking pagkakamali kapag nagkatuluyan kayo. Hindi natin siya katulad. Mali ka. Mga ganong klaseng babae ang maayos maging asawa. At magkaroon ng mga anak. Ang tipo ng babae na yan ay makasisira sa imahe ng pamilya. Yan dapat ang gusto kong maiwasan ni Fernando Jose. Pero pilit pa rin niyang pinagsisiksikan ang pobreng babae na yon. Isipin mo nga, dadali niya siya bukas sa party ko? Talaga? Oo. Gusto niyang ipakilala sa mga kaibigan natin. Para malaman ng lahat kung sino siya. Problema na naman yun kung sakali. Sabi ni Mama, hindi ko raw dapat tutanggalin. Hindi ko alam kung bakit. Sundin mo sinabi ni Dolores. Marami na ang nangyari dahil sa singsing na yan. Pero wag na wag mong huhubarin, Rosalinda. Kahit anong mangyari, suotin mo. Para lagi mo siyang maalala. Maya-maya ay darating na mga bisita, Fernando Jose. Alam ko na kung paano natin mahahanap si Soledad Romero. Hindi ka pa rin tumitigil? Hindi talaga ako titigil. Bakit hindi mo na lang siya pabayaan? Bakit ba gustong-gusto mo siyang hanapin at sirain ang buhay niya? Bakit hindi mo na lang siya kalimutan? Paano mo nakakayang sabihin yan, Tito? 20 taon na kasi ang nakalipas. Hindi! Hindi! Hindi na ako makahinga.
Lahat na lang kayong nakatira sa bahay na to, punong-puno ng galit sa puso. Alam mo ba kung anong gagawin ko? Pupunta ako sa kulungan. Para saan? Siguradong may kaibigan doon si Soledad Romero at sigurado akong alam niya kung nasaan siya. Pero Fernando Jose... Baka gabihin pa ako para sunduin si Rosalinda. Mamaya na lang tayo mag-usap. Isang kaibigan? Kaibigan ni Soledad? Becky, siya si Tita Martha. Kauuwi lang niya galing abroad. Natutuwa akong makilala ka. Masaya rin akong makilala ka, Iha. Tara, dun tayo sa kwarto. Nagmamadali po kasi kami ngayon, Tita. Pupunta po kasi ulit si Rosalinda sa bahay ng boyfriend niya. Birthday po kasi na magiging biyana niya at susunduin na siya. Becky, halika na. Pag dumating po pala ang boyfriend niya, kausapin niyo po muna. Kumusta, Rosalinda? Ito na yung bulaklak para sa mama ng boyfriend mo. Ang ganda naman ng mga to. Salamat talaga, Becky. Ay, kailangan kong bilisan, baka nandyan na si Fernando Jose. Tulungan ka na namin. Pakiabot nga sa akin yung pabango. Ay, ayos na. Magandang hapon. Hinahanap ko si Rosalinda. Ako ang boyfriend niya. Diyos ko po. Ang boses na yun. Ang alam ko lang, disente siyang lalaki at maganda naman ang kanyang intensyon. Dinala pa niya si Rosalinda sa kanila. Pero sinong pamilya yan? Anong masasabi mo sa bagong serbidora natin ngayon? Ibang klase talaga. Nakakahiya ang ginagawa niya rito. Ang babae na yan, imbes na kumilos bilang girlfriend ng anak ko, piniling umasta bilang katulong ng pamilya. Walang nakakahiya sa marangal na trabaho, senyora. Rosalinda